Praise God. Ikaw ay pinagpala, ikaw ay isang pagpapala. Grabe ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kayo po ba ay naniniwala? Amen, yes, praise God. And alam niyo, I can just sense ang presensya ng Panginoon. There is just something about expectation, no? Kung meron tayong sense of expectation as we have entered the presence of God, iba talaga po ang nagagawa ng sense of expectation na kung saan pag tayo po ay nagkakaisa sa lugar na ito at lahat tayo, bawat isa, meron tayong expectation sa Panginoon, ay naku talaga naman, God meets us right where we are at. Amen, amen. So magandang hapon, 3 p.m. service. Tayo po ba ay gising? Ang lahat ng inaantok magsabi ng amen. Meron pa din, meron. Maamin naman kayo, at least inaantok lang, hindi tulog, no? Mamaya, umanda kayo, kasi baka tanungin ko ulit po yan, okay? So, sige po. Ang ginagawa ng Panginoon sa ating kalagitnaan dito sa church na ito ay talaga naman na, alam ko po na if you consider this house as your home church, kung saan ka man, saan ka man na lupalop, okay, ng daigdig. Kasi nga, salamat sa ating online din lang, no? Saan ka man nakikinig at saan ka man nakatira. And even as you count this house as your home church, I really believe na ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay talaga naman na ito ay nakakapagdala sa atin where He wants us to be in. Amen? So, ang ganda po na kinoconnect natin ang ating sarili. We connect ourselves with what God is speaking to us in this church. Kasi kung sinabi natin na home church natin ito, well, ibig sabihin na nakikiisa tayo. Amen? And I believe so. Kagaya nga nung last year, yung watchword natin last year na kung saan patotoo, right? Testimonies at patuloy na ang Panginoon ay gumagalaw sa ating kalagitnaan at napakadaming God stories, napakadami pa ding testimonies na ginagawa ang Diyos o ibinibigay sa atin. Tama po ba mga kapatid? So I encourage you, patuloy po kayong magbigay ng testimony. Kagaya ngayon, napansin niyo ba? 4 lang yung nakasulat, di po ba? Pero grabe, may humabol pang isa at may video pa. Okay lang yun. Patuloy natin na talaga namang pinapapurihan ng Panginoon dahil ang dami talaga niyang ginagawa sa ating kalagitnaan. So patuloy ninyong i-share yung mga testimonies ninyo and of course, even your prayer requests at magkakaisa tayo sa panalangin. At ngayong taon na ito, ano po ulit yung ating watchword? Ito po ay na-reveal sa atin last Sunday. In English, ito po ay ang salitang anchored, okay? At sa Tagalog po, pagkaangkla. Okay, so yun po yung pinag-usapan natin. And for this afternoon, ang title po ng ating mensahe, if you're taking notes, which we encourage you to do so, because we're gonna talk about the presence of God, ang presensya ng Panginoon. So ang title po ng ating mensahe ay nakaangkla sa kanyang presensya. Pastor Maylene preached a wonderful message sa dalawa po nating English services kung saan the title was Anchored in His Presence. So sisikapin ko po dito sa ating Tagalog service na ito nga na pag-usapan natin ito, same pa rin po yung tema, nakaangkla tayo sa presensya ng Panginoon. Ano po ba kasi ang watchword? Bakit ba? Bakit ba natin ito binibigyan ng importansya, especially in this house? The moment we started talking about watchwords every time po na nagsisimula ang isang taon, nagkaroon po tayo ng ito na sense ko to kasi ako personally, ako din na kumbaga, wow, na-excite ako at the end of a year. Lord, ano yung watchword namin for next year? Even if personally may binibigay ang Panginoon na word sa akin o di kayo sa aming mag-asawa, pero meron din kaming sense of excitement. Ano naman po para sa church? Kasi ang ganda na kami po ay nakikiisa. And so nung shinare po ng ating mga pastors at pinag-usapan namin, pinag-pray namin kung ano yung watchword for this year, that was in December, we were talking about it, we were praying about it. Ay naku talaga namang you cannot wait for the time na Vision Sunday. And so finally na out nga po yung ating watchword. And I want to share this, a verse, nabasa ito ni Pastor May. I'll be reading from the English translation as well sa Amplified. Itong Jeremiah chapter 1 verse 11 to 12 to help us understand gaano ka-importante ang isang watchword, Sabi niya dito, the word of the Lord came to me. Si Jeremiah po yung nagsasalita dito. So ulitin ko po, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, what do you see? Ano ang iyong nakikita?
At sabi daw ni Jeremias, I see the branch of an almond tree. Almond tree. Ano po yung almond tree? It is a picture of the start of a new season. So, intindihin po natin dun po sa nation of Israel, especially during those times, pag nakikita po nila na umuusbong na yung almond tree, nagkakaroon po siya ng bud, ay ibig sabihin, magsisimula ang isang panibagong season. Yan. Kagaya ngayon, di ba? Nagsisimula pa lamang itong taon na ito. And so in verse 12, then the Lord said to me, you have seen well, for I am actively. Sabi nyo nga po, actively. I am actively watching over my word to fulfill it. Imagine that. Ang Panginoong Diyos, sinabi niya, kinakausap niya si Jeremias at sabi niya, anong nakikita mo? Tama yung nakita mo na almond tree, ibig sabihin, yung gumagawa ang Diyos ng bagong simula, no, in this new season. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, in fact, sa Tagalog version, sabi po niya dito sa verse 12, tama ka, ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabantay upang matiyak na matupad nga ang aking mga sinasabi. Tiyak, sabi niyo nga tiyak. Imagine nyo, ang Panginoon, meron siyang binitawan at patuloy na binibitawan na salita, na pangako sa bawat isa sa atin. Ilan sa atin dito nakatanggap ng salita o pangako na galing sa Panginoon? Alam mo kapatid, panghawakan mo yan. Kasi ang Diyos mismo sabi niya, magbabantay ako upang matiyak na matutupad nga ang aking mga sinabi. At kung merong isang karakteristik ang Panginoon na alam natin, siya ay hindi tao na nagsisinungaling. Yun ang sabi ng kanyang salita. He is not a man that he should lie. Totoo siya sa kanyang mga sinasabi. So sabihin natin, Amen Lord, thank you, Amen, di ba? Anong sinabi niya sa atin, binabantayan niya yan. Ayun pala yung watchword. And so you're gonna watch and see. Kaya mga kapatid, panghawakan mo yung watchword na binigay ng Panginoon sa atin. And watch it. Watch God fulfill it all throughout this year. And at the end of this year, makikita mo, wow, grabe Lord. Totoo nga, ginampanan mo nga, tiyak nga ang iyong sinabi sa akin. Amen, amen. Kung kaya't, again, yung watchword natin, alam ko po na napakadami pa po nating pwedeng pag-usapan patungkol po sa being anchored. Now, balikan po natin sa Hebrews chapter 6 kasi ito po yung pinaka-key verse natin, no? Hebrews chapter 6 verse 19 to 20. Pero simulan po natin sa verse 13. Ating basahin dito. Verse 13 po ng Hebrews chapter 6. Ito naman po ay ang Diyos at ang kanyang pangako kay Abraham. Sabi niya, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakakahigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinapagtibay ang usapan. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi magbabago ang kanyang layunin. Malala nyo, last week, in-explain po ni Pastor Jusel, no, yung promise at oath. Imagine, si God nagbigay siya ng pangako kay Abraham at hindi lamang yung kanyang salita, not just His promise, no, but He also made an oath. Ito yun, yung kanyang pangako at nanumpa pa siya. Nanumpa siya sa kanyang sarili kasi wala nang ibang pwede pa na gamitin ang Diyos kundi ang kanyang pangalan, ang kanyang sarili. So, ito tayo, di pa ba tayo maniniwala? Di ba? Di pa ba tayo maniniwala? Sapat na nga yung pangako ng Diyos. Pero grabe, siya pa ay nanumpa. Para tayo lubos-lubusan nating matanggap at manampalataya na, Lord, kung sinabi mo, gagawin mo. Amen? Amen. So, tuloy po natin, ang pag-asang ito ay ang siyang matibay at matatag na angkla. Ito na. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan at si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pare magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ito po yung pinanggalingan po nitong ating watchword na anchored. At again, na-explain sa atin na noon,
nung unang panahon na kung saan, di ba, yung presensya ng Panginoon, merong kumbaga may curtain, right? Doon sa Holy of Holies na kung saan, sabi ko nga, ay, salamat na lang, hindi ako nabuhay ng mga panahon na yon. I mean, Pastor Gam, right? Alam ko, isa po kayo sa pinakamabait na pastor po dito sa New Life. Pero, di ba, ewan na lang natin kung si Tita Baby, tuwing, gano'n na lang, tapos kayong high priest. Bakit? Na-example ko lang, relax. Okay. Di ba, grabe siguro yung panalangin ni Tita Baby. Siyempre, papasok ba naman ang ating high priest na Pastor Gam sa presensya ng Panginoon? Eh kung inaway niya pala si Tita Baby a night before, patay tayo niyan. Di ba? Hindi ka makakalabas na buhay kung meron kang bahid na kasalanan. Matindi yan, right? Salamat sa ating high priest si Jesus. Nakapasok siya at napunit. Di ba? Remember that? No? From top to bottom na napunit yung curtain na yon. At dahil dyan ay talaga naman na ang presensya ng Panginoon ay hindi lamang dun sa lugar na iyon, bagkus na sa atin na. Amen? The presence of God, Holy Spirit dwells on the inside of us. Napakadami pa po nating pwedeng pag-usapan patungkol dyan. But basically, ito po yun. So we have this hope. Ito po yung anchor of our soul, no? At talagang pinatibay na ito ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Okay? So, ano bang anchor? Okay? An additional stuff patungkol sa isang angkla or anchor. Ang anchor ay isang bagay na nagbibigay ng matatag na pundasyon at seguridad. Alam niyo, nung unang panahon, ito ay isang common na figure na nagsasaad na or nagsasabi na may pag-asa. Yun bang tayo ay nakaangkla sa isang matatag na bagay kahit hindi natin ito nakikita? Okay? Kung nasa boat po tayo at nakikita natin ang angkla, ibig sabihin, hindi siya naka-engage. No? Kumbaga parang, hindi pa siya nagagamit sa kanyang purpose. Ilan sa atin dito ang na-try na pong pumunta po sa halimbawa, island hopping. Yan, island hopping. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, salamat. Okay, yung iba sa atin. Okay. Di ba, try natin na mag-island hopping. O di kaya siguro nakasakay kayo hanggang doon lang kasi ako, hindi ko pa kasi nasubukan yung napakalaki na cruise. Yeah. Okay, soon. Okay, alam ko, tita. Okay. Alright. Pero, nasubukan ko rin sumakay doon sa malalaking doon sa Batangas. Ang tawag mo doon? Roro! Oo, nakita ko din yung ginaganyan nila yung angkla. So nonetheless, alam natin yung anchor, may idea tayo, right? So doon muna tayo sa island hopping, di ba? So island hopping, nandun tayo sa maliit na boat. Pag yung pong angkla ay nandoon sa boat, ibig sabihin, hindi pa siya talaga naka-engage. Tapos huminto kayo doon sa isang lugar na kung saan, sabi nung sailor, okay, dito, maganda ditong snorkeling. Yan. Para yung familiar naman ako, di ba? So anong gagawin nung boatman? Ibababa niya yung angkla. Okay, so may angkla doon. Alright. So, pag hindi mo na nakita yung angkla, tapos, hindi mo nakita, medyo malalim, tapos hila-hilain yan, ibig sabihin, nag-engage na yon. So safe na kayo. Pwede na kayong, sige lang, mag-swimming lang dyan, mag-snorkeling lang dyan, at safe yung boat. Tama? Okay, so yun yung gamit ng angkla. Na kung saan, pag hindi mo nakita, dahil sa ilalim siya, alam mong naka-engage na yon. Alright? So later on, mas madami pa po tayong may mga examples. Now, alam din natin, bakit ba ginagamit ang anchor? Kasi alam din natin na halimbawa, even yung mga malalaking vessels, no? Pag sila'y dumadanas, halimbawa they're on board, at dumadanas sila ng bagyo o di kaya waves and wind, kailangan nila yung angklang yon para ma-stabilize sila. Talking about the boat. And so, mas nakikita natin yung strength ng angkla, the greater the challenge. I mean, ayaw natin yun, pero yun yung katotohanan. Di ba? Kagaya sa buhay natin, ayaw man nating dumaan sa bagyo ng buhay, mga problema, but the reality is, nasabi na sa salita ng Panginoon, dadaan tayo sa mga ganyan, right? Dadaan tayo, kaya nga meron tayong angkla. Meron tayong angkla at tayo ay nakaangkla sa ating Panginoon. Bakit? Dahil kung kailan malakas ang alon, na kung kailan andyan ang lakas ng mga waves and the wind, you know what? You need the anchor to stabilize you. Amen? Now,
Another thing also na gusto kong ma-mention dito. Although, with that, I want to read this kasi nabasa to ni Pastor Mylene kanina at ito po ay isang sinabi ni Charles Spurgeon, isa pong preacher and teacher, na kung saan this is referring to an anchor, ay hindi na po natin tinagalog. Basahin na natin sa English. Ano po? Okay. Wag na, hindi naman Tagalog si Charles Spurgeon. Okay. Sabi po niya dito, tingnan natin to our anchor is like every other. When it is of any use, it is out of sight. Nakita na, sa malalim yan. When a man sees the anchor, it is doing nothing, unless it happen to be some small stream anchor or grapnel in shallow water. When the anchor is of use, it is gone. There it went overboard with a splash. Far down there, all among the fish, lies the iron hold fast, quite out of sight. Where is your hope? My dear brother, my dear sister, do you believe because you can see? That is not believing at all. Yung bang, wow, oo nga, Lord. In the midst of the challenges, ganun yung presence ng Panginoon. Kapatid, nakikita ba natin ang presensya ng Diyos? A lot of times we don't see it. But it is in knowing, alam mo na andyan yung kanyang presensya. Doon mo talagang nararanasan yung katotohanan na andyan nga siya. Amen? Why? Because it is when you seemingly do not see Him, He is actually moving. Amen? I want to encourage you, church, because even as we are we have already embarked into this new year. Okay? In the midst of the challenges that you will be facing, you will remain standing this year. And you will experience pa din the goodness of God. Why? Because you know when you know who you are anchored to. Amen. Amen. But again also, I also want to remind us, kasi minsan baka isipin natin, problema, challenges. Paano naman, Pastor, kung okay lang? Ayos lang naman yung aking dinadaanan or dadaanan this year. You know what? We still need the anchor. Ulitin natin. Balik ulit tayo doon sa ating island hopping. Kasi na-experience ko to Na-try nyo na yung mag-island hopping tapos yung napuntahan nyo naman ay beach. So meron naman siyang shore, di ba? Kung napansin ninyo, yung bangkero ninyo, ginamit pa din niya yung anchor. In a way na parang pinarada niya yung boat, di ba? So ang ginagawa ng iba, kung halimbawa mid-tide yan, at hindi talaga niya mailagay yung kanyang boat doon sa shore, ginagamit pa din nila yung angkla, inaangkla pa din nila yung boat nila doon sa may beach. Okay? At doon pa din nila, they still find a place na inaangkla pa din nila yung boat. Bakit? Or para saan? So that the boat will not drift away. Para hindi mag-drift away. What does that mean? When things are good, and it's like, okay lang naman, okay? Ayos lang, wala namang big waves, wala namang wind na nag-hit sa'yo, and things are doing well with your life. In fact, you're being blessed. Hallelujah! Yun ang desire natin, di ba? Your prayers are being answered, and things are doing well, and things are getting better and better. All the more that you need to be anchored. All the more na kailangan tayong maangkla sa Kanya. Bakit po? Kasi there can be a tendency that we will drift away. Ayaw natin yan. Di ba? So ito halimbawa lang okay, yun bang, nagpipray tayo. Okay, praise God. Pastor, pray naman ako kasi I'm believing God for a house and lot. Nagpray tayo ng house and lot, kapatid. Bless ni Lord ng house and lot. Ayan na, bless ni Lord. Hinanap ni Pastor, saan na si kapatid? So and so. Okay? Nagpa-pray, mas nasagot ng house and lot, tapos natanong, wala ka nung Sunday. Kasi binabantayan ko yung bahay. Kasi wala kasing tao, Pastor, sa bahay. Mahirap na, baka pasukin ng magnanakaw. Biglang ganyan. Pero hindi po dito sa church yun. Doon, okay? Kasi hindi naman talaga tiga dito yun, Ang hirap bawiin. Ano ba? Masyado kayong seryoso. What I'm trying to say is, di ba? Hindi natin hahayaan na yung blessing ng Panginoon, right? If things are well at talaga namang nararamdaman natin, nare-receive natin yung blessings ng Panginoon, okay yung mamasyal, okay yung mag-island hopping, pero hindi linggo-linggo. Okay? Kahanapin pa rin natin, priority pa rin natin yung mag-cruising, pero wag yung may Sunday. Sunday nandito tayo sa church. O pwede din namang mag-online, di ba? Yan, okay. Pa-comment pag nasa cruise ka, tapos nanonood ka ngayon. Hallelujah. Lahat ng tulog, magsabi ng amen.
Okay. Pag-usapan natin si Moses. Kasi makikita natin dito kung papaano ang presensya ng Diyos ay totoong-totoo sa buhay ni Moses. Exodus chapter 13 verse 21 to 22. Okay? Kagaya ng presensya ng Diyos, kung tayo ay nakaangkla sa presensya niya, ibig sabihin, kahit hindi man nakikita ng ating mga mata, ngunit alam natin na ang presensya ng Diyos ay nasa atin, kasama natin siya dahil ito ang pangako niya. Ito ay nangyari sa buhay ni Moses. Pinangakuan siya ng Diyos ng kanyang presensya. Kilala natin si Moses, right? Ang daming nangyari sa buhay ni Moses at kung merong isa tayong makikita doon, well, hindi lamang isa, madaming mga encounters na kung saan nakita natin kung gaano naging dependent si Moses sa presensya ng Diyos. Sabi niya dito sa verse 21, sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap, at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Ano po itong senaryong ito? Maalala niyo nung time na sila po ay nagta-travel doon po sa wilderness, right? Sinabi ng Diyos kay Moses that you bring, my people out of Egypt at dadalhin mo sila sa lupang pangako. At habang nasa disyerto po sila ay hindi po nakakatuwa yung circumstances na kanila pong dinanas doon po sa disyerto. Ganun pa man, dahil pinangako ng Diyos ang kanyang presensya sa nasyon ng Israel, lalong-lalo na kay Moses, ay pinasama po niya. Meron pong dalawang elemento na nagre-represent ng kanyang presence. Ano po yan? During the daytime, dahil napakainit, binigay po ng Panginoon ang cloud, right? Ito po yung ulap, sabi ng binasa natin, na siya naman pong nag-guide sa kanila. Imagine nyo yun, 1 million, tapos yung ulap na naka-cover sa kanila. That's amazing. Na-imagine nyo? Ako di ko ma-imagine. Ang hirap nun, right? But, when the cloud is moving, and they're also moving. Yung cloud na yan, talagang galing na kay Lord yung idea na yan, ha? Okay? Sige. So yun, di ba? So pag nag-move yung cloud, gumagalaw din yung nation. Tapos pag nag-stop, it's a sign for them to stop. Pagkatapos sa gabi, akala natin pagka-disyerto, mainit. Pero pag sa gabi daw, ay pagkalamig-lamig. So pagkagabi naman, there's this fire, right? At itong apoy naman na ito, siya naman ang nagsisilbi po na yun din, nagpo-protect din sa kanila, nagbibigay din ng init sa kanila kasi napakalamig. Hindi nila makontrol yung circumstances and situations doon po sa disyerto. Pero grabe ang Panginoon na inisip niya lahat-lahat ng mga yan. Right? So dito natin makikita na para kay Moses, sobrang dependent siya sa presensya ng Diyos. Araw-gabi ang patnubay ng Diyos ang lagi niyang sinusundan. Daig pa, di ba? Daig pa yung, halimbawa, yun na yung parang titingnan mo. Grabe naman, Lord, yung direction mo. No? Di ba, sa ngayon, sa ating panahon ngayon, very dependent tayo, lalo na kung hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Salamat sa mga apps. Google Maps, di ba, sa Waze. Pero minsan naiinis tayo kasi nagbabago ang isip ni Waze. Right? O bago-bago isip. Okay? But then again, sa totoo lang, blessing yung mga yan, right? Pero nung panahon na yon ay talaga naman, ang dependence ni Moses ay ang presensya ng Panginoon. So ito, okay? Kailangan natin makita na kahit na sa mga panahon na yun, nakita natin yung pangako ng Panginoon kay Moses. Now, 3 punto po na nais ko pong i-share po sa inyo para para po mas maintindihan o di kaya may mabaon tayo na maalala natin, na pagbulay-bulayan natin. Ano ang ibig sabihin ng nakaangkla sa presensya ng Diyos? O di kaya, pag sinabi natin na presensya ng Diyos, ano pa talagang ibig sabihin nito? No? So una po, number 1, pag sinabi niyang andyan, nakaangkla tayo sa presensya ng Panginoon, hindi tayo iiwanan, kagaya ng kay Moses, nais ko pong tandaan ninyo yung salitang kasama. Sabihin mo nga, kasama. Okay? So kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Ang Diyos mismo ang kasama mo. Gets natin? Minsan, kasama mo ko ang Diyos. Hello? Ang Diyos mismo ang kasama natin.
Ganun yun eh, alam ni Moses na kasama niya ang Diyos. Kasama ibig sabihin, it means to be together, companion, o di kaya, isang tao na close sa'yo na hindi ka niya iiwanan. Alam ni Moses yan, alam niya kung gaano kaimportante na samahan siya ng Diyos sa kanyang paglilid ng nation of Israel. Kung kaya't sinabi niya dito sa Numbers 6:22-27, "Then the Lord spoke to Moses saying," itong sabi ng Diyos, "Speak to Aaron and his sons saying, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them," basahin ko to sa English, "The Lord bless you and keep you. Protect you, sustain you, and guard you. The Lord make His face shine upon you with favor and be gracious to you, surrounding you with loving kindness. The Lord lift up His countenance, His face upon you with divine approval, and give you peace, a tranquil heart, and life. So Aaron and his sons shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them." Ano yan, Pastor? Yan yung diniklara ng Panginoon na blessing sa nation of Israel. Kung titingnan mo, ano to? I mean, pupunta sila, they're going to a land na kung saan hindi nila alam kung saan sila pupunta, kung anong mangyayari. Pero bakit naman ang Diyos na nakakaalam ng lahat-lahat, ay ito ang kanyang ibibigay sa nation of Israel? Ano yung binigay niya? Yung blessing. Bakit dineclare niya yung kanyang blessing? Bakit hindi siya nagbigay ng specific instructions? Alam naman ni Lord kung saan yung dadaanan nila, to the left or to the right, tama? O alam naman niya kung ito yung mga strategies dapat ang kanyang binigay. Pero bakit yung kanyang blessing ang kanyang ibinigay sa nation of Israel? Because gusto niya, nais niya na ma-realize ng nation of Israel na bago pa lang sila lumayag, sila ay blessed na. Sila ay pinagpala na. Kapatid, bago pa lang magsimula itong taon na ito, bago mo pa lang matanggap yung kasagutan ng panalangin mo, ikaw ay blessed na. Iba kung maintindihan natin yan eh. It takes our focus away from the blessings and just focus on the blessor. Dahil hindi tayo masyadong conscious doon sa nahahawakan ng ating mga kamay. Doon sa nakikita ng ating mga mata, yung mga figures, hindi nais ng Panginoon na yun yung focus ng ating atensyon. Bagkus, malaman natin na ang kanyang presensya, yung blessing ng kanyang presence is enough. Amen? And so, kaya yun yung sinabi yung instructions ng Panginoon. Sabihin mo, paalala mo sa aking nasyon, ang aking pagpapala ay nasa kanila na. So naintindihan po ito ni Moses. He understood what the real blessing is. It's more than the promised land. It is the blessing of God's promise. Na ang pagpapala ay hindi actually yung lupang pangako. Again, tinatanong ko, sino dito may pangako ang Panginoon sa inyo? Praise God. Ako nakatas ang aking kamay. Pero alam nyo, hindi po doon nagtatapos. Because hindi lamang pala sa kanyang promise, just like the nation of Israel, ang pagpapala ay hindi ang lupang pangako, ang pagpapala ay ang kanyang presensya. Nung sila ay gumagalat, naghihintay sa lupaing dinadaluyan ng milk and honey, hindi sila naghihintay na pagpalain. Pinagpala na sila. Yun nga lang, dahil sa circumstances, nakalimutan nila yun. Grabe yung tendencies natin as mga tao, di ba? Na makalimutan kung sino tayo at kung ano yung binitawan ng Panginoon na salita sa atin. Ang presensya ng Diyos ang tanging garantiya na sila ay aalagaan ng mabuti sa ilang. That's the guarantee na aalagaan sila ng Panginoon. Grabe, di ba? Nung nagutom sila, ginutom ba sila ng Diyos? Hindi. Every day merong fresh manna. At saka ang ganda pa ng pangalan, intinding-intindi ng mga Pilipino. Mana. Di ba? Okay, iba yung meaning sa atin. Gusto ko yung Lord. Okay, it speaks of the future. The now and the future. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang sarili na tapat siya. Kahit na reklamo ang mga tao or nation of Israel, pinakain pa rin niya sila, prinotektahan pa rin niya sila. Kaya nga dito sa Nehemiah chapter 9 verse 18-21, sabi niya dito, gumawa rin sila, pati sa kanyang panahon na kung sila nagrereklamo, gumawa rin sila ng Diyos ang guya at sinabing iyon ang Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto. Labis kanilang nilapastangan, ngunit hindi mo pa rin sila pinabayaan sa ilang.
sapagkat walang kapantay ang iyong kahabagan. Hindi mo inalis ang haliging ulap na patnuboy nila sa paglalakbay sa araw at haliging apoy na tumatanglaw sa kanilang pagsapit ng dilim. Pinatnubayan mo sila ng iyong espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin. Patuloy mo silang pinakain ng mana at binigyan ng tubig na pamatid uhaw. 40 taon mo silang kinalinga sa ilang, kaya't sa anuman ay hindi sila nagkulang. Ni hindi nasira ang kanilang mga kasuutan, ni namagaman ang kanilang mga paa sa paglalakad. Grabe, di ba? Kung paano inalagaan at inurugaan ng Panginoon ang nasyon na ito in the midst of their complaints. Bakit? Paano nangyari yan? Dahil sa kanyang presensya, sinamahan niya sila. At alam ni Moses na napaka-importante yon. Alam nyo, alam naman po natin na si Moses hindi siya nakapasok doon sa lupaing pangako, right? Pinapakinggan ko si Pastor Marlene kanina, sabi ko, wow, baka naman. Siguro ito lang yung para bang I was just thinking of this. Malamang sa malamang si Moses kasi alam niya sa kanya ang presensya ng Diyos ay enough na para sa kanya. Yung feeling ko na sabi ni Moses, kahit inyo na yung lupang pangako. Yung presensya ng Diyos enough na sa akin. Hindi na niya hinangad. Hindi na siya nagmakaawa, Panginoon. Alam mo naman, grabe ang aking naranasan. Tingnan mo naman itong mga reklamador mong mga tao. Di ba kung ako yun, oh my. Di ba? Grabe. Don't I deserve it, Lord? Di ba? Hindi na niya hinangad. Kumbaga, okay na sa akin. Okay lang yun. Sabi niya, sige siya, halili ka dito, Caleb and Joshua, sige, dalhin mo sila doon. Bakit? Dahil alam niya, your presence is enough. Could it be? I'm not saying na yun yung ultimatum ha, kasi makikita natin later on talaga naman na ginawa pa din ng Panginoon ang kanyang promise kay Moses. But on the end, doon sa parte ni Moses, that was just a realization sa akin. Na-imagine ko si Moses, nung naglalakad sila kahit matagal, parang feeling niya, okay lang yan, 40 years, kasama ko naman siya. Ilan sa inyo dito, nasubukan nyo? Yung bang in love kayo, tapos, yung parang, wala lang, nakasmile talaga, okay, alright. December, nasa Baguio kami, nag-reminisce ako. Kinukwento ko sa mga anak ko, mga teenagers, ang pangyayari years ago na kung saan po, pastors, kami po ni Paul ay mga 19, 20 years old. Yes, nagliligawan. Tapos, galing kami sa church kasi kami naman po ay talaga namang dedicated volunteers ng church. Maalala ko pa yung, Christmas, New Year. Naku, pagkatapos ng Christmas Eve service, punta kami sa paradahan ng jeep kasi wala nga kaming sasakyan, no? Tapos, pagpunta namin doon, ang haba ng pila, wala po kaming masakyan. Wala ring taxi, no? Naku, okay lang yun. Naglakad kami. 5 kilometers. Akyat baba. Dumating kami sa amin, bundok yun. Parang walang nangyari. Magkasama kami. Presensya ng isa't isa. Okay lang yan. Nakaramdam ka ng pagod? Hindi. Hiningal ka. Ngayon kaya? Hindi pwede. Gets nyo? Si Moses, 40 years, okay lang yan. Reklamo pa kayo, di ikot ulit tayo. Kasama ko naman ang Diyos. Nakakausap ko siya face to face. Ay, grabe. Nainggit ako kay Moses bigla, no? Ay, grabe yon. Kasama. Sabihin mo nga kasama. Hey, kaya ito rin po, gusto ko po ipaalala sa inyo. Ganon din sa'yo. In fact, lalo na sa'yo. Kasama mo ang Diyos. John 14:16, sabi niya dito, this is God's promise for us, dadalangin ako sa Ama, si Jesus mismo, upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Yan ay ang banal na Espiritu. The moment you accepted Jesus as Lord and Savior, His presence now dwells on the inside of you. Kasama mo siya magpakailanman. Amen.
Hindi ka nag-iisa, kapatid. Amen? Huwag ka nang magmukmok sa tabi. Ngayong taon na ito, kapatid, umalis ka dyan sa lugar na iyan. At you know what? I want to remind you, kasama mo ang Diyos. Kailanman, hindi ka niya iniwan. Amen? Amen. Alright. At isa pa, with our assignment, kasama natin ang kanyang presensya. Matthew chapter 28, 19 to 20, tayo mga mananampalataya, meron tayong assignment. Sabi niya, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Grabe. That is more than enough. Knowing na kasama natin ang Diyos. Amen? Pangalawa po, anong ibig sabihin ng nakaangkla tayo sa presensya ng Diyos? Presensya ng Diyos, ibig sabihin, kilala ka ng lubusan. Kilala ka ng Diyos. Yung bang yung presensya na dahil andyan siya, nakasama mo siya, kilala ka niya ng lubusan bilang matalik na kaibigan. Kabisado ka niya. Kagaya ni Moses, Exodus chapter 33 verse 1 to 3, sinabi ni Yahweh kay Moises, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Perezeo, Hiita at Leboseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Okay, galit ang Diyos dito ng panahon na yon. Okay? Let's jump to verse 11. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Ay, ganun yun. Pag sinabi natin na nakaangkla tayo sa presensya ng Diyos, hindi ka lang kasama, para kakilala ka niya ng lubusan parang isang kaibigan. Harap-harap ang usapan niya with Moses. Pagkatapos, si Moises ay bumalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang lingkod niya. Sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo, eto na usapan nila, napakaganda. Iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Ito na ang sagot ng Panginoon. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Bakit ganun yung kanilang usapan? Kasi nung una, di ba, dun sa verses na nabasa natin sa 1, 2, 3, inis na ang Diyos dahil nga ang tigas ng ulo ng nation of Israel. Kaya sabi niya, umalis na kayo. Papasama ko yung aking anghel. Pero si Moises sabi niya, hindi ako kontento. Salamat na lang sa anghel niyo. Pero ang gusto ko ay kayo. In other words, matindi, demanding si Moises. Alam niya kung sino siya at kung anong kailangan niya. Alam niyo kung bakit? Kasi naranasan na niya ang presensya ng Diyos. Sabi niya, naranasan na din kasi ni Moises ang maging successful, guys. Namulat ang kanyang mata na kung saan he was in the palace, right? Na kung isipin mo, abay, nasa iyo na ang lahat. Pero alam niya na, baliwala yung mga bagay na yan. Ang nais niya yung presensya ng Panginoon. Kung kahit nung sinabi ng Diyos, alis na kayo, titigas ng ulo nyo. Sige, punta na kayo doon. Kung yan ang gusto niya, ibibigay ko. Kung siya gusto mo, sige, ibigay ko. Ay, aray. Okay. Pero hindi kita sasamahan. Mamili ka, kapatid. Hindi kita tinatakot. Binabasa ko lang to. Di ba? Tuloy natin. So, yun na nga. Okay, sapagkat kung hindi kayo sabi na ni Moises, kung hindi niyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano
paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Sige, sabi ng Diyos, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugad sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Alam nyo, ang presensya ng Diyos, ito po yung nagbibuild ng relationship natin sa Kanya na kung saan nakikilala tayo ng Diyos ng lubusan bilang isang kaibigan. Mantakin mo yan, si Moses, kaibigan ng Diyos. When nag-uusap sila face to face, kapatid, yan ang nais ng Diyos para sa iyo ngayong taon na ito. Na ikaw ay nakaangkla sa Kanyang presensya. Don't hesitate. Don't hesitate to talk to God face to face. You have access. Amen? Meron tayong lahat access dyan. Kilala ka ng Diyos, kapatid, yan ang ibig sabihin ng presensya niya. Ibig sabihin, kabisado ka niya ng lubusan. At kabisado ka niya, mahal ka pa din niya in the midst of that. Right? Gets mo yon? Talaga, pastor, kabisado niya ako, pati aking mga kalokohan. Wala yan sa Panginoon. Dahil alam niya na meron siyang kakayanan na baguhin ka. For as long as you come before Him, say, Lord, ito po ako, Panginoon. I say, have your way. Amen. Psalms 139:13-16, ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintal. Ang buto ko sa katawan ng iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata. Dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo ng talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Kilala ka ng Panginoon. And He chose to love you still. Amen. Pangatlo po, last point. Anong ibig sabihin ng nakaangkla sa presensya ng Diyos? Pag sinabi nating presensya ng Diyos ang ay nasa atin, ibig sabihin po, number 3, kakampi mo ang Panginoon. Kakampi, kapanig, kasangga. Hindi ka ipapahamak, kundi ipagtatanggol ka pa niya. Ay, grabe yan. Amen. Kailangan natin ang kanyang presensya. Amen? This year, always remember that. Tingnan ulit natin si Moises. Exodus chapter 14, verse 13-14. Sumagot si Moises, eto na, nung panahon na sila po ay magkocross ng Red Sea, sabi ni Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung papaano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptian na yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Yun yung result, yun yung impact ng presence ng Panginoon. Tagapagtanggol, amen? Grabe, ganun siya sa atin. Kakampi ka niya, kakampi mo siya, kakampi mo ang Panginoon at ipagtatanggol ka niya. Naniniwala ba tayo doon? Amen? Ganun din sa atin, kakampi natin ang Diyos. Kapanig natin siya, tagapagtanggol. Ganyan ang presensya niya sa buhay natin. Look at John 14:26 sa Tagalog. Napakaganda po. At sabi niya dito, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. You have the Holy Spirit dwelling on the inside of you. At ang isang pangalan niya ay tagapagtanggol. Amen? Kapatid, hindi ka lang nag-iisa na, kumbaga kasama, hindi mo lang siya kasama. Hindi ka lang niya kakilala ng lubusan at kaibigan ka niya. Siya pa ay kakampi mo, pinagtatanggol ka niya. Romans chapter 8 verse 31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At nais ko po na ipaalala sa atin na ganun po ang kanyang presensya. I pray that this year, we will continue po to grow in the knowledge na tayo ay nakaangkla sa kanyang presensya. Na wag po nating let's grow in it. I like what Pastor Mylene said na wag nating gawin parang napaka-hyper-spiritual o di kayo super-spiritual na pagkagising natin sa umaga, ay acknowledge natin yung presensya niya. Sabi na, wow, Panginoon Diyos, salamat po. Narito ka, I acknowledge your presence in my life. Kasi ganun siya katotoo sa atin. Amen? Amen? And so if you're in this place right now, even as we are
concluding, or we have concluded this much. Kung narito ka ngayon kapatid at dahil ito yung usapan natin, yung pagkaangkla sa presensya ng Panginoon. Kung ikaw ay hindi ka pa sigurado kung ang buhay mo ay nakaangkla kay Jesus, pwede ka nang maging sigurado sa oras na ito. I ask everybody to just bow their heads and close their eyes. So if there's anyone in this place, kung narito ka at gusto mo na ibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon, isurrender mo ang buhay mo sa Kanya. At sinabi niya sa Kanyang salita in Romans 10:9 and 10 that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yan po yung ating napaka-importante na kung saan tayo dapat ay nakaangkla sa salvation natin kay Jesus. So if that is you, please raise your hand. I'm gonna pray for you. Isang simpleng panalangin na pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Meron po ba dito? Or maybe online po. Amen, amen. Let's pray this simple prayer and I want all of us to pray it because there might be somebody here or even online. Sumunod po kayo sa panalangin na ito. Sabihin po natin, Panginoong Diyos, maraming salamat po na binigay mo si Jesus, ang nag-iisa mong anak, para sa akin dahil mahal na mahal mo ako. Sa oras na ito, tinatanggap ko si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po, Lord God. From this day forward, I am now saved. I belong to you, Jesus. In Jesus' name, amen, amen, amen.